Isang pagpalang umagang muli sa ating lahat, mga kabig at mga katuto. Kumusta po ha? Kumusta po? Medyo maulan ang ating umaga ngayon. At hindi ako nagkakamali, wala hong pasok ha. Holiday. Holiday po ngayon August 21, kaya relax, relax, relax. Siyempre, yung ating karamihan ng ating mga kapamilya, ng ating pong mga kaibigan, kakilala dyan ha. So take your time, enjoy your moment, at siyempre, bonding time kung kinakailangan sa pamilya. Siyempre, doon naman sa mga kabig natin, mga katoto natin may pasok, na hindi exempted doon sa holiday ngayong araw na ito, wala ho tayong magagawa kundi kayo po'y pumasok, obligahin ang inyong mga sarili upang harapin pa rin ang sandamakmak na mga gawain na kapatong dyan nag-aabang sa harapan ng iyong mesa. Tama po ba mga nauubusan ako ng laway? Alright, sige po mga kabig, mga katoto ha. Tuloy-tuloy po tayo sa atin pong kwentuhan pambaranggayan dito po sa Ikaw at Barangay ni Barangay Secretary Emog. Okay? Wow. So, siyempre habang nagdadaan ng mga panahon ay medyo nakakabisado na natin ang daloy ng ating kwentuhan, At siyempre, lalo akong na-inspired kapag may nakikita akong nagsusubscribe sa atin pong YouTube channel, Ikaw at Barangay ni Barangay Secretary Imog, Pagka nababasa ko, wow, may bago akong subscriber, Kaya magparamdam ka rin, Magparamdam ka rin. Oo, ikaw yung sinasabihan ko. Mag-share ka, mag-like ka, mag-comment ka, mag-message. Oo, para naman sa atin ito mga kabig, mga katoto, para sa kalinawan ng pambaranggayang mga issues na kinakapalukuan, at isa ka dyan mga kabig, mga katoto na nasa barangay. So halika, samahan niyo po ako at mag-subscribe po kayo. Alright, tama po ba mga kabig, mga katoto, So ngayon po ang atin pong talakayan, ang atin pong kwentuhan ay nakasentro ngayon doon sa bago naming proyekto. So baka doon sa ibang mga barangay gusto rin din magkaroon ng ganitong klase ng proyekto, dito po sa Pasay, sa buong Pasay, 201 barangays ang Pasay, pero sa pakiwari ko dito pa lamang po mayroon na ganitong klase ng proyekto, na ganitong klase ng programa para po sa ating mga senior citizens. Although siyempre yung ating mga senior citizens inaandyan na ho yan, isa ng organisasyon, pero iba pa rin din ho kapag mayroon hong nangangalaga. Alam naman po natin, batid naman po natin na pagka medyo nagkakaedad na, pagka may edad na yung ating mga nanay, tatay, medyo naisasantabi na lang sila, Kadalasan pa napapagalitan, inaaway ng mga anak, yung napapanood natin sa Facebook, yung mga ipinupost, nakakaawa, nakakaawa na talagang hindi mo maintindihan na sa kabila ng lahat ng mga paghihirap nitong mga lolo't lola natin, nagagawa pa nating isang tabi, na isang naging haligi ng ating tahanan, itong ating mga lolo't lola, Kaya dito po sa aming barangay, sa pangunguna ng aming punong barangay Boy Timabag, ay nagkaroon ng isang programa upang kumalinga, sa mga senior citizens. Kung ang kabataan may daycare center, dito naman po sa amin, tinawag po namin itong Kapamilya Daycare Center for Senior Citizens and PWD. Okay? So ano po ang layunin dito? Upang mabigyan nga, mabigyan, matulungan, maibalik sa dati ang kanilang mga ngiti na hindi lamang the whole day ay iniisip na bukas baka wala na ako, bukas ganito, So ang Kapamilya Daycare Center ng Barangay 178 naglalayon na mabigyan, pahabain pa ang kasiyahan, ang buhay ng ating mga senior citizens sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangangailangan nila.
Halimbawa, ang hygiene, napapabayaan ng pamilya na hindi man lang mapaliguan, hindi man lang mabihisan, no? Basang-basa na sa diaper yung mga bedridden, hindi mapalitan. Kulang ang pagkain ng pamilya, kaya yung lola, yung lolo, hindi mapakain ng maayos. Ganun po. At nagkakaroon ng problema, inaaway, matutulungan namin ang inyong mga lolo't lola, ang mga lolo't lola, ang mga senior citizens natin, lalong-lalo na yung ating mga bedridden. Kasi dito po sa amin, nag-create po kami ng isang committee, itong ang Kapamilya Daycare Center for Senior Citizens at PWD, at may mga volunteers po dyan sa loob na siyang nangangalaga para sa kalusugan ng ating mga senior citizens sa mga bedridden, in particular, no? Mangangalaga para sa pagkain, mangangalaga para sa kalinisan, no? Sa hygiene. So, dito po sa amin, na-experience na ng aming mga volunteers magpalit ng diaper sa isang matanda. Although matanda na rin din po siya, nagpalit siya ng mga diapers ng mga matatanda na walang kasama, kundi siya lang mag-isa kasi yung mga anak nagtatrabaho, walang maiwan, basang-basa na sa kanyang diaper. So, papalitan. Ilang araw nang hindi nakakaligo dahil hindi napapaliguan ng kasi walang oras ang mga anak. Pinapaliguan ho ng aming mga volunteers. Binibihisan. Hindi makakain ng sapat, okay na sa kape at isang pirasong tinapay, pinapakain ho namin ng heavy meal. May ulam, masarap na ulam, sariwang ulam, may kanin, may prutas, may gatas, isinaserve po namin. Sa ngayon po, maliit lamang pa po ang aming tanggapan, inuokupahan nitong ating Kapamilya Daycare Center dahil nag-i-start pa lamang po kami. Actually, last July 31 ay nagkaroon po ng launching. So, isang maliit po ng espasyo ang aming ginagamit, kaya sa ngayon ay hindi pa kayang mag-accommodate ng marami para mag-cater doon, tumanggap ng mga senior citizens. Pero hopefully, eventually, darating po tayo doon sa pangunguna ng aming punong Barangay Boy Timabag na isang malaking espasyo kung saan ay po pwede silang matulog, magpahinga, po pwede silang manood, na mayroon diyang nakaprovide na malaking screen, TV screen, at manunood sila, maglilibang sila. Mayroon silang mga makakakwentuhan. Yun po ang layunin, ang ninanais nila layon ng pamunuan ng Barangay 178 sa pangunguna ng aming punong Barangay Boy Timabag. Katuwang siyempre ang senior citizen president na si Kagawad Lodi Fabicon. So nakakatuwa po na pagka pinupuntahan po sila ng mga volunteers natin, tuwan-tuwa sila. Sabi nila, first time na nangyari, nakaranas sila na may pumunta, kumalinga sa kanila, tumulong sa kanila, nagsubo sa kanila ng pagkain. First time daw nilang na-experience yan, galing sa ibang tao. So yun ho ang nais natin, no? Nais ng pamunuan, makaagapay tayo. Sa maiksing panahon na ilalagay ng mga senior citizen, ng mga matatanda na yun, ng mga bedridden in particular, at least naipadama natin ang pagmamahal, na i-share natin ang kaunting, ang maliit na bagay na kung saan ay maaari nilang baunin sa kanilang paglisan, na at least naging mapayapa ang kanilang mga kaisipan, naging malusog sila. Di po ba nakakatawa? Nakakataba ng puso. Yung marinig mong salita sa kanilang mga bibig na, salamat, may kasamang ngiti, nagpapasalamat dahil siya'y napalitan ng diaper, siya'y napaliguan, siya'y nasubuan ng pagkain, siya'y napainom ng gatas, napakain ng prutas. Di po ba nakakataba ng puso yan? Kaya't ini-encourage po natin ang atin pong mga kabarangay, mga ibang mga barangay, na magkaroon din tayo ng malasakit sa ating mga senior citizens.
bigyan natin ng pagpapahalaga sa maikling panahon na kanilang ilalagay dito sa mundo. Bigyan natin sila ng kasiyahan. Aliwin natin sila, libangin natin sila, kausapin, kwentuhan natin sila. Okay po ba mga kabig, mga katoto, ha? So yun lamang po sa umagang ito. Kung inyo pong nagustuhan ng ating pong talakayan, ng ating kwentuhan ngayong umagang ito, paano man naman, mag-like, mag-share, mag-heart kayo, mag-comment, at higit sa lahat, subscribe naman po dyan. Okay po ba? Makakaasa po ba ako mga kabig, mga katoto, ha? Mag-subscribe para updated po kayo lagi sa kung anong meron ang ating YouTube channel, Ikaw at Barangay, kasama ni Barangay Secretary Emog. Maraming salamat po, ang inyong katoto, Emog. Good morning.